Ikaw, Kristo, ay sinugo upang sa dukha ay magturo, magpalaya sa bilanggo. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, umalis si Jesus sa sinagoga at nagtungo sa bahay ni Simon. Mataas noon ang lagnat ng biyanan ni Simon. Kaya't ipinamanhik nila kay Jesus na pagalingin siya. Tumayo si Jesus sa tabi ng higaan ng babae at iniutos na maalis ang lagnat. At nawala nga ito. Noon tumindig ang may sakit at naglingkod sa kanila. Paglubog ng araw, ang lahat ng may sakit, anuman ang karamdaman, ay dinala ng kanilang mga kaibigan kay Jesus. Ipinatong niya ang kanyang mga kamay sa bawat isa sa kanila at pinagaling sila. Nagsilabas sa marami ang mga demonyo. Sabay sigaw, "Ikaw ang anak ng Diyos." Ngunit sinaway sila ni Jesus at hindi pinahintulutang magsalita sapagkat nakikilala nila siya na ang Mesiyas. Nang mag-uumaga na, umalis si Jesus at nagpunta sa isang ilang na pook. Hinanap siya ng mga tao at nang matagpuan ay pinakiusapang huwag munang umalis. Subalit, sinabi niya, dapat ko ring ipangaral sa ibang bayan ang mabuting balita tungkol sa paghahari ng Diyos, sapagkat iyan ang layunin ng pagkasugo sa akin. At nangaral siya sa mga sinagoga sa Judea. Mga kapatid, ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Good morning, my dear brothers and sisters. Magandang umaga po. For the past 2 days, nitong mga nakalipas sa 2 araw, Jesus has been preaching in the synagogue in different places. Last Monday, konting review lang po. Last Monday, Jesus went to his hometown in Nazareth. Doon siya nangaral. That's where he preached in the synagogue in the Nazareth. While yesterday, he went to Capernaum. Same thing, he preached in the synagogue in Capernaum. But this time, today, another ministry of Jesus was performed. This time, he did not preach, but he healed the sick. Nagpagaling siya ng mga may sakit. Una, yung biyanan ni Simon, the mother-in-law of Simon, who was suffering from a severe fever during that time. And after healing the mother-in-law, many people with various diseases were brought to Jesus by their friends. Sabi nga, yung ilan doon, may mga demonyo.
Iba't iba yung mga sakit na pinagaling niya. At ilan sa mga doon, mayroong sapi ng demonyo. From which these demons shouted, "You are the Son of God." Nakilala nila si Jesus. Ang sigaw nila, ikaw ang anak ng Diyos. But after they shouted who Jesus is, Jesus did not allow them to speak, for they knew He was the Messiah. Pinagbawalan nilang magsalita ang mga demonyo sapagkat nakilala nila siya ang Mesiyas. Look at the attitude of Jesus here. After healing the people and driving out the demons, He did not want Himself to be revealed. Hindi niya nais na siya'y mahayag. He did not want others to know what He did, because His concern is not on being popular, but on the other people, on how can He help them, on how He can heal other people. This was also what St. Paul showed in our first reading today, that even though he was the one who ministered to the Colossians, siya naman yung nagpunta doon, siya yung nangaral, siya yung nagturo, siya yung nagpasinaya ng pananampalataya nila. But he did not take the credit. Instead, he pointed out everything to God through Jesus Christ, who made him as an apostle. Bagamat siya yung pumunta, siya yung nagpakahirap, siya yung nagpakapagod, na ipangalat ang mabuting balita, alam pa din ni San Pablo na hindi sa sarili niyang lakas kaya nangyari ang lahat, kundi sa kagustuhan ng Diyos. It is still the will of God that made the Colossians' faith grow and bear fruits. Di ba minsan gano'n naman tayo? Nagugulat tayo sa ating sarili na kaya natin yun, pero ang totoo hindi tayo. Kaya nga nasasabi natin, sa awa ng Diyos, nakakaraos. Di ba? Minsan hindi mo malaman paano pagtatagpuin yung sweldo mo. Pero sa awa ng Diyos, nakakaraos. It is still the work of God. May mga ganun sa atin. Yung namamangha tayo na, nakaya ko yun? Pero hindi naman sa atin talaga. It is because the will of God. It is still because of the power of God. Pero sa totoo lang, minsan, ang daling maghanap ng pagkilala, lalo na kapag may nagagawa tayong maganda. Kaya nga, yung ilan sa atin, naglalagay ng pangalan sa mga bagay na nagagawa. Tulay, gusali, kahit nga minsan, simpleng waiting shed, may initials ng nagpagawa. Akala mo naman sa bulsa niya galing, di ba? Pera ng taong bayan naman yon. Huwag na tayo lumayo. Kahit naman sa simbahan, whenever we donate or give, we want our names to be seen. Kailangan nakapangalandakan because we want to be acknowledged. Kahit naman sa sarili nating mga bahay o tahanan, nangyayari ito. Mga magulang, di ba minsan nababanggit natin, anak, mag-aral ka mabuti. Dahil ikaw magpapaaral sa susunod mong kapatid. Parang may mali. Is that how we do good things?
Is that how we act whenever we do something good? Parang iba. For in that manner, we are not really helping, but we are investing. Because in the end, we are the ones who will earn the interest. 'Di ba? Kapag may kapalit ang ginagawa mo, hindi ka naman talaga tumutulong. Anong ginagawa mo? Nag-iipon ka. Dahil sa huli, ikaw rin ang makikinabang. My dear brothers and sisters, today our readings are inviting us to look at our own motivations in doing good. Is it really out of care or for our own welfare? Tignan natin, no? Magandang tignan. Sa trabaho, sa bahay, yung bang ginagawa natin, naghahanap tayo ng pagkilala. Sa trabaho, minsan nakakapagtampo, no? Hindi man lang napapansin yung ginagawa ko. Hindi man lang ako napupuri ng boss ko. No? We feel bad. Pero sa totoo lang, you're there hindi para purihin. The least that you can do, of course, to perform your job. After all, in the end, you will be paid. Bayad ka. We look into ourselves. Look into our own motivations when doing something good. Is it really out of care or for our own welfare? Amen.